Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang PTV, Presidential Broadcast Service, Philippine Information Agency, Philippine News Agency at IBC. Tutok na sa mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong umaga sa Balitang Pambansa, buwan ng alokasyon ng 29 pesos na kada kilo ng bigas sa Kadiwa stores, ginawang triple ng Department of Agriculture. Campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Santa Rosa, Laguna, naging matagumpay. 3 araw na transport strike simula na ngayong araw. Ilang eskwelahan, pansamantalang inilipat ang klase online. Ang sitwasyon sa mga pangunahing lansangan sa bansa, tutukan. Department of Transportation, nagpasalamat sa NLEX Corporation sa pagtugon nito sa panawagan ng ahensya na gawing libre ang toll sa mga motoristang daraan sa Balintawak, May Kawayan habang isinasagawa ang repair sa Marilao Bridge. At International Criminal Court, naglatag ng mga patakaran kung paano tetestigo sa pagdinig ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa detalye ng ating mga balita, good news po para sa ating mga kababayan. Dahil mula sa dating 10 kilo, pwede nang makabili ng hanggang 30 kilo ng murang bigas kada buwan ang mga benepisyaryo ng 29 pesos per kilo rice program. Ginawa na kasing triple ng Agriculture Department ang buwan ng alokasyon para sa vulnerable sector, tulad ng mga senior citizen, mga may kapansanan, solo parents at mahirap na Pilipino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., agad itong ipatutupad nationwide sa lahat ng Kadiwa stores. Nagpasalamat ang pamunuan ng Department of Transportation sa desisyon ng North Luzon Expressway na libre muna ang pagdaan sa NLEX Marilao segment habang inaayos ang nasirang tulay matapos salpukin ng malaking truck noong Miyerkules. Nais din ng DOTR Secretary Vince Dizon na tapusin ang pagkukumpuni sa nasirang tulay sa loob ng 1 linggo, sa halip na 2 o 3 linggo. Bilang tugon, plano ng NLEX na maglagay ng vertical steel support sa bahagi ng Marilao Interchange Bridge, habang magdadagdag din ng linya sa northbound upang magiging maayos ang daloy ng trapiko. Plano rin ng NLEX na maglagay ng metal barrier sa toll road upang hindi na maulit ang insidente mula Lawang Bato sa Valenzuela patungo ng Marilao Interchange. 3 linya ang bubuksan habang magkakaroon ng zipper lane pagkatapos ng Valenzuela Interchange. Mga Class 1 vehicle lang muna ang papayagang dumaan mula Marilao Interchange patungong MacArthur Highway at San Juan del Monte. At kaugnay ng balitang yan, alamin muna natin ang sitwasyon dyan sa NLEX Marilao segment. Si Gab Villegas ng PTV sa Balitang Pambansa Live. Gab? Dayan, para sa mga nagbabalak pumunta ngayong norte ngayong araw ay makakalibre simula mamayang tanghali ang mga motoristang daraan ng North Luzon Expressway mula Balintawak hanggang May Kawayan bilang tugon ito sa panawagan ng Department of Transportation. Sa pahayag ng NLEX Corporation, mananatili ang temporary toll relief sa nasabing bahagi ng expressway hanggang sa muling mabuksan ang lahat ng 4 na lanes ng Marilao northbound. Ipinapatupad ngayon ng ilang pagbabago sa traffic flow tulad ng pansamantalang pagbabawal sa Class 2 at Class 3 vehicles na dumaan sa tulay at ang pagpapatupad ng stop-and-go scheme para tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista. Humihingi rin ng paumanhin at pangunawa ang pamunuan ng NLEX sa publiko habang binibilisan na rin nila ang pagsasaayos sa tulay upang maibalik sa lalong madaling panahon ang normal na daloy ng trapiko sa lugar. Dayan, sa mga oras na ito ay nananatili pa rin maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang linya ng North Luzon Expressway. Maliban na lamang dito sa May Kawayan Interchange kung saan nakikita sa inyong mga TV screens na merong mabigat na volume ng mga sasakyan, ngunit nananatili pa rin patuloy itong daloy nitong mga sasakyan. At yan muna ang latest mula rito sa NLEX Balintawak Toll Plaza. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Gab Villegas ng PTV. Samantala, sinuyo ng mga kandidato ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa mga taga-Laguna nitong Sabado. Iginit pa ng mga pambato ng administrasyon na mas paigtingin pa nila ang pangangampanya kasabay ng nalalapit na pagsimula ng campaign period para sa local candidates. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Noel Talakay. Tagumpay.
Pang-apat ang Laguna bilang vote-rich province sa Pilipinas. Ayon sa COMELEC, 2 million ang registered voters ng probinsya. Dito rin nagdaos ng campaign rally ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang event sa Santa Rosa. Isa-isang pinagmalaki ng mga pambato ng administrasyon sa pagkasenador ang kanilang mga nagawa na para sa bansa. Inilatag din ang kanilang plano kapag sila'y pinalad sa hatol ng Bayan 2025. Kabilang sa mga bibigyan prioridad nila ang sektor ng kalusugan, agrikultura, trabaho at pabahay. Sa Sarangani po, Jensan, marami na pong pamilya ang nabigyan natin ng pabahay. Libo na pong pamilya ang nabigyan natin ng pabahay. Pero ang pinakanais ko po buong Pilipinas, ang bawat pamilya magkaroon ng sariling tahanan, libre walang bayad. 250 health centers ang naipatayo natin nitong huling taon. Kasi po akong chairman ng Committee on Health. Lahat yan kailangan kompleto ang gamit. Lahat yan kailangan kompleto ang gamot. Kaya unti-unti natin bubuin yon, sama-sama tayo. Mahalaga po kayong lahat. Ang mga taga-Laguna masaya naman na napabilang ang kanilang lalawigan sa campaign trail ng alyansa ng administrasyon. Kami po dito sa San Pedro talagang nagpapasalamat kami and gusto lang po namin ibalik ang suporta at pagmamahal ng ating national government ngayon po sa alyansa. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco, ngayong second half na ng campaign period, magsisimula na rin ang kampanya ng mga lokal na kandidato kaya paiigtingin pa nila ang pag-iikot sa bansa. Alam naman natin yung local campaign is a grassroots campaign, no? So napakahalaga din before the formal start of the local campaign, we will meet again para tignan kung paano babalansehin yung kampanya namin doon sa kampanya ng mga local candidates na kaalyansa na natin. Mula sa PTV Manila, Noel Talakay para sa Balitang Pambansa. ICC accredited lawyer Attorney Joel Butuyan naniniwalang moot and academic na ang anumang apela kaugnay sa pagpapabalik bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Naniniwala si ICC accredited lawyer Attorney Joel Butuyan na walang saysay ang anumang apelang nakahain sa kasalukuyan sa Korte Suprema para sa pagsisikap na maibalik sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Butuyan, nasa International Criminal Court ngayon ang bola gayong nasa jurisdiksyon na nito ang kaso ng dating presidente at nasa ilalim na din ito ng kanilang kustodiya. Nasa ICC na ngayon ayon kay Attorney Butuyan kung madidismiss ang kaso o di kaya ay mabigyan ng dating Pangulo ng interim release para makauwi ng Pilipinas. Ganun pa man, ipinahayag ng ICC accredited lawyer na napaka-slim ng tsansa o hindi niya nakikitang makauwi si Pangulong Duterte. Until magkaroon ng ruling o desisyon na anya ang nasabing korte, ay doon magkakaalaman kung makakauwi o hindi ang dating Pangulo. Until magkaroon ng ruling ICC kasi nasa jurisdiction ng ICC. So it's going to be the ICC which is going to say kung babalik siya o hindi. So it's either madidismiss yung kaso or magbibigyan siya ng interim release na papupuntahin siya dito, which I think very, very slim. Samantala, inaasahan na ni Atty. Butuyan ang ilang ilalatag na argumento ng depensa sa sandaling formal ng humarap sa paglilitis ang dating Pangulo. Bukod sa kay questionin ang validity ng arrest warrant, sinabi ni Atty. Butuyan na tiyak din na niyang papalagan ng defense team ng dating presidente kung paano ikinasa ang implementasyon ng warrant of arrest. Siguradong bubuksan din anya ang argumento sa jurisdiksyon ng ICC sa kaso ng dating Pangulo habang iginigiit na hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Unang-una dyan is the validity of the issuance of the warrant of arrest, the validity of the implementation of the warrant of arrest, yung nangyari sa Pilipinas, and then they will also question the jurisdiction of the ICC over Mr. Duterte, and they would argue that since we are no longer a member, wala nang jurisdiction yung ICC. Iginiit na Atty. Butuyan na sa ilalim ng Article 59, domestic law ang paiiralin sa implementasyon ng warrant of arrest. Nasunod naman anya ang procedure na itinatakda ng batas kasama na ang kaukulang respeto sa pagkasa ng pag-aresto kung saan ay nabasahan ng Miranda rights ang akusado na ginawa sa presensya ng kanyang mga abogado. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas.
Nagsimula na ang 3 araw na transport strike ng grupong Manibela. Kasabay nito, puspusan ang mga hakbang ng Department of Transportation para maibsan ang epekto nito sa mga commuter. May balitang pambansa si JM Pineda ng PTV Live. JM? Dayan, tiniyak nga ng pamahalaan na handa sila sa mga gagawing transport strike o tigil pasada ng grupong Manibela. Gayunman, ilang mga pasahero pa rin ang nahirapan na makasakay ngayong Lunes ng umaga. Ang estudyanteng si Mary Joy, higit 20 minuto rin ang hinintay bago makasakay ng jeep papunta sa eskwelahan. Kaunti lang daw kasi ang bumabiyahing jeep, kasabay pa niya ang dagsang pasahero. Mga 5 o'clock. Ngayon, medyo nahirapan ka. Sa ngayon po, mas mahirap po sumakay, lalo na po't Monday po ngayon. Si Nanay Sita naman, kalahating oras na nagabang ng jeep sa Pilcoa. Karamihan daw kasi ng dumadaan na jeep papunta sa kanyang trabaho ay punuan na, kaya nakikipag-agawan pa siya. Kanina pa ba kayo naghintay? 30 minutes na. Papunta pa lang ako ng papunta lang ako ng Pantrangco. So pag ganito ba usually, ilang minuto talaga yung hinihintay nyo? 5 minutes lang, minsan 2 minutes lang pag walang transport strike. Ngayong araw, ikinasa ng grupong Manibela ang kanilang 3 araw na tigil pasada sa buong Pilipinas dahil daw sa mga anomalyang nangyayari sa LTFRB patungkol sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Sa kabila niyan, tiniyak ng pamahalaan na handa ang kanilang hanay. Sabi ni Transportation Secretary Vince Dizon, magdadagdag ng mga bus sa EDSA Bus Carousel. Magkakaroon din daw ng augmentation sa mga biyahe ng MRT3 at LRT1 para makatulong sa mga pasahero at hindi sila ma-stranded. Inatasan din ng DOTR ang MMDA na mag-deploy ng mga bus na magbibigay ng libreng sakay sa mga apektadong lugar sa Metro Manila. Nauna na nga rin nanawagan si Dizon sa mga grupong magna-transport strike na bukas ang kanilang tanggapan upang makipagdialogo tungkol sa kanilang hinaing at huwag nang ituloy ang tigil pasada. Samantala, Dayan, magkakaroon naman ng rally ang grupong Pasang Mazda. Panawagan naman ito sa LTFRB na ituloy ang PUVMP dahil malaking tulong daw ito sa mga jeepney drivers pati na rin sa mga commuters. Dayan, i-monitor mismo ni Secretary Vince Dizon ang mga mangyayari ngayong araw at partikular na nga sa ilang mga lugar na apektado. Ngayon nga ay kasama niya si MMDA Chairman Romando Artes para i-monitor sa command center ng MMDA ang mga apektadong lugar. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, JM Pineda ng PTV. Samantala, Administrasyong Marcos Jr. target pang palawigin ang mga oportunidad para sa bawat Pilipino na magkaroon ng trabaho na swak sa kanilang mga kakayahan. Bukod dito, pinaalalahanan din ng Sandataang Lakas ng Pilipinas na patuloy na isulong ang kapayapaan sa bansa. May balitang pabansa si Clazel Pardilia ng PTV. Prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapaunlad ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Malinaw naman ang hangarin, ang direksyon ng ating alyansa. Ang ating hinahabulang kaunlaran, ang hinahanap po natin ang kapayapaan. Ayon kay Pangulong Marcos, nais ang pamahalaan na mabigyan ng oportunidad ang bawat Pilipino na magkaroon ng trabaho upang masuportahan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Magkakasunod na job fair ang isinagawa ng pamahalaan na sinamahan pa ng pagbibigay ng libreng medikal na serbisyo sa ating mga kababayan at pag-aalok ng murang bilihin sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Program. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagtugon sa job mismatch o hindi pagtugma sa kakayahan ng mga manggagawa sa pangangailangan ng mga employer. Sa ikinasang trabaho at serbisyo pangkalusugan sa Bagong Pilipinas sa Binyan City, Laguna, siniguro ni Pangulong Marcos ang pagsisikap ng pamahalaan na makahanap ng trabaho para sa ating mga kababayan na akma sa kanilang kakayahan. Patunay dito ang pagsasagawa ng mga job fair kung saan maaring ma-hire on the spot. Layo nitong bigyan ng disenteng mapagkakakitaan ng ating mga kababayan at mapagaan ang buhay ng kanilang mga pamilya.
Nasa 70 job fair ang inilatag ng Administrasyong Marcos ngayong buwan ng Marso. Patuloy din ang pagbibigay ng libreng training ng TESDA para mapaunlad pa ang kakayahan o madagdagan ang bagong kasanayan ng mga manggagawa. Ang inyong pamahalaan ay walang ginawa kundi mag-isip, maghanap, magtrabaho upang mapaganda ang takbo ng pamahalaan para mapabilis, mapaganda at maparami ang serbisyo ng pamahalaan para sa inyo, para sa ating mga kababayan. Sa harap ng nangyayaring ingay sa politika, pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sandatahang lakas ng Pilipinas na patuloy na isulong ang pagkakaisa at kapayapaan sa bansa. Sa ika-128 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines, sinabi ng Presidente na mas nagiging komplikado ang mga kinaharap na banta sa mundo. Ang labanan aniya ay hindi na lamang nakapaloob sa lupa, kundi umaabot na rin sa cyberspace at higit pa. Kinakailangan mag-adjust, mas mahigpit na disiplina at higit pang dedikasyon sa pagsulong ng kaligtasan at pag-unlad ng bansa. Sa anumang institusyon, hindi sapat ang ranggo o kapangyarihan. Ang tunay na sukatan ay ang kahandaang isantabi ang sariling interes para mas mataas na layunin. Pagamat iba-iba tayo ng papel na ginagampanan, dapat mangibabaw ang ating adhikaing bumuo ng mas nagkakaisa, mas makatarungan at tunay na mapayapang bansa. Mula sa PTV, Kalay Zalpardilia, Balitang Pambansa. Inilatag na ng International Criminal Court kung paano makakapagparehistro at makakalahok ang umano'y mga biktima ng extrajudicial killings sa pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Attorney Cristina Conti, isa sa mga abogado para sa mga biktima ng war on drugs. Kukonsulta nila sa ICC ang proseso dahil hindi lang 43 ang biktima na tulad ng piniresenta ng prosecutor sa ICC. Mga biktima ay pwedeng tumayo bilang testigo o kaya ay magsumite ng salaysay ng kanilang mga pananaw tungkol sa kaso. Mahigpit na ipinaalala ni Conti na ang pagkakakilanlan ng mga biktima at ang kanilang kaligtasan ay protektado ng korte. Isinusulong ng Presidential Communications Office ang pagtutulungan kasama ang Department of Justice at Department of Information and Communications Technology para sugpuin ang laganap na fake news at disinformation sa bansa. Ayon kay PCO Secretary Jay Ruiz, nakababahala na nahati-hati at nag-aaway-away ang mga Pilipino dahil sa fake news. Dapat umanong tandaan ng mga gumagawa nito ng isang kasinungalingan ay nagbumukang totoo na kapag paulit-ulit na itong sinasabi. Kaya dapat lang itong labanan. The children right now spend more time on the cyber world. And if you give them constant disinformation, if you give them constant lies and negative news, what will happen to the next generation of Filipinos? We will forever be divided, just like what's happening in the United States. It's now happening in our country. It's so hard now to reach out to the yellows, to the greens, to the reds, or wherever political camp you belong to. Kaugnay naman sa halalan, nasa final stage na ng paghahanda ang Commission on Elections o COMELEC para sa May 12 national and local elections. Ayon kay Chairperson George Erwin Garcia, 90 hanggang 95% ng handa ang COMELEC, habang patuloy ang training ng mga Board of Election Inspectors. Hawak na rin aniya ng COMELEC ang mga balota at kasalukuyang dumadaan sa verification process. Nasa namang matatapos ang Voters Information Sheet o VIS printing sa March 25. Ayon pa sa COMELEC, nakahanda na rin ang link para sa internet voting at nag-deploy na ng seguridad ang AFP at PNP sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, hinikayat din ng COMELEC ang publiko na i-report ang mga kandidatong lumalabag sa election rules tulad ng vote buying at pagdidikit ng campaign materials sa mga bawal na lugar. Mga law students sa Bicol, tutulong na rin sa COMELEC para palakasin ang kampanya nito kontra vote buying at vote selling ngayong Hatol ng Bayan 2025. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa Balitang Pambansa. Upang mas mapaigting ang laban kontra vote buying, hiningi ng Commission on Elections Bicol ang suporta ng mga law students sa rehiyon para sa darating na 2025 midterm elections.
Isa sa mga magiging papel nila ay ang pagsasagawa ng legal monitoring at reporting ng mga insidente na may kaugnayan sa vote buying at vote selling. Kailangan namin yung mga third-year students and fourth-year students kasi magaling na yan gumawa, mag-draft ng mga resolution, ng mga recommendations, gumawa ng complaint, mag-assist at mag-investigate. Ikinalugod naman ng mga law student sa Bicol ang pagkilala sa kanila ng COMELEC para maging katuwang sa kampanya kontra vote buying. Si Aldrin umaasa na magiging daan ito para mas marami ang magsumbong ng mga iligal na aktibidad sa darating na halalan. Lalakas yung loob nila na magreklamo dahil nandyan pala yung COMELEC at saka yung iba-ibang government agencies para tulungan yung mga magrereklamo. At saka para mabawasan na rin yung mga problemang ganito na pagbili ng boto. Ang hakbang na ito ng COMELEC Bicol ay bahagi ng mas malawakang kampanya ng poll body upang masigurong magiging malinis, maayos at patas ang darating na hatol ng bayan 2025. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa. Mula sa Philippine News Agency, pinayuhan ng Philippine Embassy sa Seoul ang mga Pilipino na iwasang lumahok sa mga rally bunsod ng nalalapit na hatol sa impeachment case ni South Korean President Yoon Suk-yeol. Paalala ng embahada, bawal sa mga dayuhan na lumahok sa mga rally o kilos protesta. Pinayuhan din ng mga Pilipino na iwasan ang mga lugar na mayroong pagtitipon. Para sa anumang tulong, maaari silang mag-email sa consular@philembassy-seoul.com o tumawag sa 010-9263-8119. Sa ngayon ay nasa lansangan ng mga grupong pabor at hindi pabor sa impeachment laban sa presidente ng South Korea. Iba't ibang lungsod sa bansa nakiisa sa Earth Hour 2025. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinabi na ang naturang aktibidad ay simbolo ng pag-asa sa mga pagsubok na dulot ng climate change. May balitang pambansa si Vel Custodio ng PTV. Halos 120 bansa na ang nakiisa sa Earth Hour noong Sabado ng gabi. Ito ay 1 oras ang pagpatay ng ilaw simula 8:30 p.m. hanggang 9:30 p.m. Ito ay isang awareness laban sa climate change at nature loss. Isa ang Taguig City sa nagdaos ng event para sa Earth Hour 2025. Kasabay ng pagpapatay ng ilaw, pinailawan ng floating lotus candles bilang simbolo ng hope and sustainability. This is to raise awareness dun sa epekto ng climate change sa atin. We only have one planet and that is Earth. Pinalutang ang mga naggagandahang lotus candles sa ibabaw ng tubig na bumubuo ng 60 o ang 60 minutong pakikiisa para sa Earth Hour. Nagpamalas naman ng husay ang mga stage performers gamit ang mga makukulay na LED at glowing lights sa Quezon City. Kabilang sa mga nakiisa at nanood ng show para sa Earth Hour ang mga mag-aaral sa QC. Layo na pagdiriwang ang brighter and greener future. Sa Cagayan de Oro naman, sinalubong ang Earth Hour sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Bukod sa pagtitipid ng energy sa pamamagitan ng pagpatay ng ilaw, nakatulong din sila sa kalikasan sa pamamagitan ng less carbon emissions sa pagbibisikleta. Nakiisa rin ang mga skaters at runners sa okasyon. Kasunod ng pagdaraos ng Earth Hour sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagbigay naman ng mensahe ng pagsuporta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ng Pangulo ng Earth Hour ay simbolo ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok dulot ng climate change. Ayon sa Pangulo, nasa atin ang kakayahan para lumikha ng positibong pagbabago. Pinangunahan ng Worldwide Fund for Nature Philippines ang pagsasagawa ng Earth Hour 2025 sa bansa. Dahil sa Earth Hour, 3 million hours ang naibigay natin sa planet. Higit doble yan sa 1.4 million lang noong 2024. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Dahil sa transport strike ng grupong Manibela ngayong araw, nagkansela ng face-to-face classes ang ilang paaralan sa Metro Manila hanggang March 26. Kabilang sa nagsuspende ng face-to-face classes ang Adamson University, Cavite State University, Colegio de San Juan de Letran, Far Eastern University, Manuel L. Quezon University, Malolos, Pamantasan ng Alunsod ng Maynila at Philippine College of Criminology. Ganun rin ang Philippine Normal University, Polytechnic University of the Philippines NCR Campus, St. Louis Anne College of San Pedro Laguna Incorporated, Trinity University of Asia, University of Perpetual Health System Laguna,
at University of Santo Tomas. Ganun rin po ang mga pasok sa Mapua University, Intramuros at Makati hanggang Senior High School, University of the East at De La Salle University, Manila at Laguna. Ang transport strike po ng Grupong Manibela ay bunsod ng hindi umanong maayos sa sistema ng consolidation sa Public Transport Modernization Program. Tinututukan po ng Department of Transportation o DOTR ang pagpapalawig ng mga paliparan sa Mindanao, kung saan personal na ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang key airport development project sa rehiyon. Dito nabatid na higit nakakalahati na ang ginagawang repair sa Zamboanga International Airport runway at passenger terminal building. Target matapos ang proyekto sa July 2025. Kasabay nito, itinurn over din ang 78 land titles para sa bagong lokasyon ng paliparan. Bukod dito, sinimulan na rin ang pagbusisi sa feasibility study at master plan para sa Camiguin Airport. Habang ipinag-utos ni Secretary Dizon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang agarang expansion ng terminal building para triplihin ang seating capacity sa Siargao Airport. Pinatanggal na rin niya ang initial security screening matapos ang masusing security risk assessment. Ayon kay Secretary Dizon, ang mga proyektong ito ay bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagandahin ang serbisyo para sa ating mga manlalakbay. Inaasahan niya na magbibigay ng mas mabilis at maayos na biyahe ang mga proyektong ito pagdating ng 2025. Fake news, malaking hamon sa laban para sa West Philippine Sea. Si Stephanie Reyes ng PIA Gitnang Luzon sa Balitang Pambansa. Iginiit ng Philippine Coast Guard o PCG na ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng pamahalaan sa pagtatanggol sa West Philippine Sea ay ang pagkalat ng mga maling impormasyon. Binigyang diin ni PCG West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tristan Tariela na mahalagang maihatid sa mga mamamayan ang tamang impormasyon upang mapukaw ang diwa ng patriotismo ng bawat Pilipino. Dahil aniya, ito ang natatanging paraan upang magkaisa ang bansa at maging mas matagumpay sa pagtugon sa agresyon ng China. Kaugnay nito, nakikiisa ang National Youth Commission o NYC sa pagpapalaganap ng wastong impormasyon tungkol sa West Philippine Sea, lalo na sa hanay ng kabataan. Ayon kay NYC Assistant Secretary Carl Joseph Legaspi, aktibong lumalahok ang ahensya sa mga inisyatibang naglalayong mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan sa isyung ito. Dagdag pa niya, may ugnayan ang NYC sa mga grupong maaaring lapitan, partikular na ang mga lider kabataan mula sa Sangguniang Kabataan at mga Local Youth Development Office upang matiyak na maipararating ang tamang impormasyon ukol sa West Philippine Sea sa mas maraming kabataan sa buong bansa. Bilang bahagi ng kampanyang ito, nakipagsanib puwersa kamakailan ang Philippine Information Agency sa PCG at NYC upang isagawa ang Kilos Kabataan para sa West Philippine Sea Forum sa Tarlac State University. Layon ng ahensya na maihatid ang ganitong inisyatiba sa lahat ng rehiyon sa bansa. Mula sa Philippine Information Agency Gitnang Luzon, Stephanie Reyes para sa Balitang Pambansa. Mga biktima ng child labor, sentro ng inilunsad na regional caravan sa bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Romel Ignacio ng PIA Zamboanga, Sibugay. Sa isang makabuluhang hakbang laban sa child labor, idinaos sa bayan ng Ipil, Zamboanga, Sibugay ang kauna-unahang Regional Information and Service Caravan for Child Labor Prevention and Elimination sa Zamboanga Peninsula. Dinulahan ito ng 100 batang kabilang sa child labor, kanilang mga magulang at iba't ibang stakeholders upang ipakita na ang laban kontra child labor ay responsibilidad ng buong komunidad. Sa ilalim ng Project Angel Tree, namahagi ang karavan ng mga gamit sa eskwela at groceries bilang agarang tulong sa mga bata at kanilang pamilya. Ayon kay Dole Regional Director Albert Gutib, mahalaga ang sama-samang pagkilos upang tuluyang matugunan ang suliraning ito. Your presence today is a manifestation that we are all concerned of this very important problem that we have to address in our society, which is the child labor.
Isinagawa rin ang Pledge of Commitment sa pagpapatupad ng Philippine Program Against Child Labor na lalong nagpapatibay sa pangako ng iba't ibang sektor sa pagsugpo ng child labor. Binigyang diin naman ni Dolly Zamboanga Sibugay na ang laban kontra child labor ay hindi lamang tungkulin ng gobyerno kundi ng buong komunidad. Ang caravan na ito ay isang paalala na sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, masisiguro natin ang isang ligtas at mas maunlad na kinabukasan para sa bawat batang Pilipino. Mula sa Philippine Information Agency Zamboanga Sibugay, Romel Ignacio para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong umaga. Tumutok muli sa ating programa mamayang alas 12 ng tanghali kasama ang buong pwersa ng Presidential Communications Office. Ito ang nagkakaisang pwersa ng pagbabalita. Wala po sa PTV, sa ngalan ni Naomi Tiburcio, ako si Diane Querer. Ito ang Balitang Pambansa.